Hello! Ang tagal na simula ng huli naming update, hindi na palaging nakakapag-vlog pero papakita ko sa inyo itong koleksyon ng bougainvillea. Sino ba naman yung may ayaw ng mabulaklak na kapaligiran? Alam ko sobrang tagal na simula nung huling upload namin kaya nakakamiss na mag-vlog ng ganito guys, na makausap kayo, namimiss kong mag-edit ng videos, namimiss kong mag-voice over. Kaya naman nung nakarating kami dito, biglaan kasi itong lakad namin na to, nakita ko na sobrang tingkad ng mga bulaklak sa garden nila. Naalala ko talaga kayo, kaya naisipan kong mag-video. Kitang-kita ko na namumulaklak yung bougainvilleas nila. Pakita ko na lang sa inyo para may share naman ako. Miss na miss ko na rin kasi yung mag-upload about plants. Ewan ko ba kung bakit gandang-ganda ako sa kanila and feeling ko na kapag mabulaklak yung kapaligiran, sobrang nakaka-relax. Isa din nga pala to sa hilig ko guys, kaso hindi talaga ako nabubulaklakan ng ganito. Nagtatanim din naman ako ng bougainvilleas pero hindi ganito karami yung mga bulaklak. Kaya nga nakakainggit kapag nakakakita ako ng mga kapitbahay na sobrang lago ng mga bulaklak nila. And feeling ko paraiso na tong nakikita ko ngayon kasi kung gandang-ganda ako dun sa kapitbahay namin, how much more itong nakikita ko sa harapan ko ngayon ay iba't iba yung kulay. Hindi talaga basta-basta itong garden nila ma'am. So bukod nga pala sa bougainvilleas, marami pa silang mga bulaklak. Ayan o, diba? Nakaka-receive to ng 6 hours or more na init sa isang araw guys. Kaya naman gustong-gusto nila. Kahit pa malalaki yung pot, ang lalago ng bulaklak at ang tataba pa. Ganitong klaseng mga halaman talaga yung bagay na bagay sa garden namin dahil sobrang init at ito talaga palaban na palaban sa init. Di pa tayo sa kabila? Hanggang ngayon guys, nandito pa rin yung koleksyon ni na ma'am ng mga halaman na nandito sa likod kasi hindi mainit dito and nakalagay sila sa ilalim ng net. Ngayon nga lang mas na-organize at napalaki pa tong garden na to. Ito yung shaded garden nila na maraming mga philodendrons, maraming mga monsteras at magkakasama na lahat ngayon. Ewan ko talaga kung paano to na-arrange lahat kasi dalawa lang sila ngayon. Dati iisa lang yung hardinera dito pero ngayon dalawa na silang magkakatulong. Siyempre, lumalaki ng lumalaki tong garden na to. Pero magkakasama na lahat, mga monsteras, yung mga bility, pag bility lahat, pag merong pole, magkakasama lahat, variegated, ayan, magkakasama sila lahat. Ito yung mga mamahalin talaga to. At magkakasama sila sa iisang lugar. So, mas na-organize itong garden na to and talagang nabibigyan ng time. Kasi meron talagang tao na nag-aalaga sa kanila at hindi talaga to naiiwan basta-basta. Kaya naman mas lalong gumaganda itong mga halaman na to kahit pa man tag-init ngayon. Alam niyo ba nung unang beses nakarating kami dito, hindi talaga ganito kalaki tong lugar na to and hindi naman sila ganito ka-arranged. Ayan o, magkakasama na pati yung mga variegated na burley marks, halos lahat ng variegated magkakatabi guys. Syempre mas maayos yan para hindi mahaluan ng ibang kulay. Maraming mga anthuriums na iba't iba ring kulay guys. Kung nagagandahan na ako dito noon at nararamihan na ako sa mga halaman nila, mas lalo pang dumami ngayon na na-extend pa tong garden na to. Umabot na hanggang sa dulo kasi naman merong tagapag-alaga, di ba? Ayan o, umabot na hanggang dun sa dulo. Dati kasi parang isang box lang to na meron talagang shading net. Pero ngayon, ayan o, magkakasama na itong mga malalaki na nandito. Yung mga golden pinya, meron ding mga red congo. Tapos yung mga plumaniae na nandito sa unahan guys. Ayan o, magkakasama lahat. Napakaganda talaga. Ito naman yung mga plumaniae ba ang tawag dito? Yung mga ginagawang design na unan. Meron mga unan na ganito talaga yung prints kasi nga ang cute at ang lalaki talaga ng dahon. Ilang metro lang to mula sa dagat pero ganito kalago yung mga halaman na nandito, alagang-alaga at hindi naman naiinitan. So hindi nagkakaproblema yung mga nilalagay nila dito. Eto naman yung mga bougainvilleas, hindi pa ganun kalaki kaya siguro hindi pa nakadisplay sa harap.
Pero nakikita ko na maraming grafted dito. Nagtanong din naman ako kay Ate Joy. Si Ate Joy nga pala yung nag-aalaga dito mula noon. And hanggang ngayon, so nagkakapagtanong ako na marami yung mga galing Thailand dyan. Ayan, kita nyo, itong malaking cardboard na to, sobrang liit lang ng kamay ko kung itatabi ko dyan. Ayan, marami pa rin talagang caladiums. Kung sa amin kasi to kinakain na ng uod. Pero dito sa kanila, baka may inispray. Iba't iba yung kulay guys. Alam ko, mamahalin talaga yan. Ito nga pala yung mga crotons na naipakita ko kanina. Hindi ba mukha siyang rosas? Pero yung kulay niya, crotons talaga. Yung crotons sa amin, San Francisco. Pero galing Thailand kasi mostly yung mga ganyan. Ayan, naghatid nga pala kami ng plant dito, kaya nagawi kami. At pakita ko lang sa inyo. Kaya naman nakapag-video kami. Ayan o, itong mga plants na nandito. Sobrang daming kulay sa iisang pot lang. So, grafted sila. Ayan, ganito kalawak yung garden. Ang daming net. Nakabili din nga pala kami ng net kay ma'am. Kaya siguro marami silang net dito kasi nagsusupply din sila ng shading net. So, ayan naman si daddy. Ayan. Libutin natin. Hindi ko alam kung anong tawag dito pero parang adenium din yata ito. So, ayan. Meron nga palang pool. So, kaklarify ko lang. Resort ito. Kaya nga merong pool. Ayan, sa mga gustong bumisita dito, Marilu Beach Resort. Yun, sobrang daming bulaklak. Ayan, inulan pa ako. Nagbo-voice over ako dito sa labas at biglang umulan. So, mamaya-maya titigil din naman to. Ayan, may mga bulaklak. Oh, ang gaganda. Hindi ko alam kung anong tawag dyan, pero iba't iba kasi yung kulay. Nilalapitan ko yung mga bulaklak na hindi ko naman basta-basta nakikita doon sa amin. Ayan. Kung maganda yung mga ornamental plants na puro dahon-dahon, itong mga grafted din na ganito na iba't iba yung kulay kahit sa isang pot. Sobrang gandang-ganda din ako, guys. Ayan. Diba, ang titingkad, ako lang ba talaga yung nagagandahan sa ganito? Or kayo rin? Paki-comment naman sa baba kung pareho tayo ng feeling kapag nakikita yung ganyan. Ayan o, marami pang sand kasi parang part na talaga siya ng dagat. Pero sobrang lago naman ng mga plants. Yung iba kasi nagsasabi na hindi gaganda kasi medyo maalat. Siguro yung new made may pagkamaalat. Pero dito guys, kahit naman malapit sa dagat, sobrang ganda ng mga halaman. Mabulaklak, may orange, may white, may red, may purple, may fuchsia, lahat yata ng kulay na naiisip ko, nakikita ako dito. Lalo na't sa mga grafted na pots, kasi umaabot ng 5 na kulay yung meron sila. Nilulubos-lubos ko na guys kasi hindi naman talaga araw-araw meron akong nakikitang ganito at talagang pinapakita ko lang sa inyo etong kagandahan na nasa harapan ko ngayon kasi sobrang ganda talaga. Napaka aliwala sa panin ko. Kahit medyo mainit guys, nandito ako. Mainit talaga kasi anong oras to? Mga 10:30. Sobrang init na init at direct na direct yung araw. Nandito pa rin pala itong mga golden barrel nila. Ayan, golden barrel ba yung tawag? Yun yung pagkakaalala ko dito sa mga cactus na to. Tapos may mga ficus, marami. Eto, marami na akong nakakalimutan guys. Cycad? Tama ba? Paki-comment down below. Ayan o, napakarami ng mga flowers. Sobrang gandang-ganda ako. Ganito talaga yung pangarap kong garden guys, yung mga mayroong makukulay na bulaklak, kahit naman hindi rare, kahit yung mga simple lang, basta't punong-puno ng kulay. Nakaka-relate ba kayo or agree ba kayo na kahit anong simple ng bahay, basta't maraming halaman, yung maraming makukulay na bulaklak, sobrang nakakagaan sa pakiramdam at nakakapagpasaya ng puso. Hanggang dito na lang guys, thank you for watching, bye!